Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Resident Animal Volunteer Group sa Pasig na nawagan ng tulong para mahanap ang 9 na pusa na nawawala sa kanilang komunidad. Fur parent na sinamahan ng kanyang fur baby sa mga obstacle course ng isang dog show sa mall, kinaaliwan ng netizens. Footnote ng isang AI application, hindi sinasadyang naisama ng player leader sa dasal na ipinagenerate nito. Non-visible PWD na nakaranas umano ng diskriminasyon sa isang pampublikong transportasyon, umani ng reaksyon. Dalagang muntik pagsamantalahan na sagip ng magbabarkadang napadaan lamang. Isang art piece sa Italy nasira matapos upuan ng isang turista. At 8 katao patay matapos masunog ang sinasakyang hot air balloon sa Brazil. Iba't ibang mga nagbabaral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyung pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, higit 1 linggo nang nawawala ang 9 na resident cats sa Satori Residences sa Pasig City. Pinaghahanap naman ng volunteer group na nangangalaga sa mga pusa ang mga nawawalang hayop at nanghingi ng paliwanag mula sa management ng condominium sa totoong kinahinatnan ng mga pusa. Hindi pa daw kasi ito nangyari noon kaya nakababahala ito para sa kanila. Narito ang report ni Rose Babiera. Magdadalawang linggo na ang nakakalipas simula nang huling makita ang 9 na community cat na naninirahan sa loob ng isang residential condominium sa Pasig City. Nagsimulang mag-post ang Cats of Satori Club, ang animal volunteer group na nangangalaga sa mga pusa sa Satori Residences, sa kanilang Facebook page ika-11 ng Hunyo upang ipanawagan ang 9 na pusa na bigla na lang nawala. Ayon sa grupo, bagamat po pwedeng nagtatago at naghahanap lamang ito ng masisilungan dahil sa pag-ulan, hindi pa kailanman nawala lampas 24 oras ang mga pusa. At kung umalis man, kadalasan ay bumabalik din ito agad tuwing oras na ng kanilang pagkain. Sa post, makikita ang mga litrato nila Pearl, Ginger, Lucy, Bella, Albus, Hershey, Atlas, FC at Luna, kasama ang ilan pang paglalarawan sa mga ito. Matapos ang ilang araw ng paghahanap at pagkabigo ng volunteer group, mas pinaigting pa ng Cats of Satori Club ang panawagan online. Sa kanilang mga sumunod na post, humihingi na ang grupo ng paliwanag ukol sa totoong kinahinatnan ng mga pusa mula sa namamahala sa condominium. Anila bukas sila sa pakikipagtalastasan sa management at hangad nila ang transparency ukol sa pagdedesisyon ng pamunuan kaugnay ng mga isyu sa mga pusa. Paliwanag nito wala silang sinisisi pero nais nilang mabigyan ng hustisya ang mga pusa. Naglabas naman ang Property Management Office o PMO ng pahayag at dito itinanggi na may kinalaman ng pamunuan sa pagkawala ng mga pusa. Ngunit hindi pa rin malinaw para sa Cats of Satori Club ang mga pangyayari, kaya patuloy pa rin sila sa pagre-request ng CCTV footage sa nasabing opisina para ma-review ito. Naninindigan ang grupo bilang mga residente ng condominium na karapatan nilang malaman ang katotohanan sa lugar na kanilang tinitirhan. Sa ngayon, hindi pa rin nahanap ang 9 na pusa. Pero buo naman ang suporta at paniniwala ng grupo sa mga pulis na kasalukuyang iniimbestigahan ang issue. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, dog show na dinog show. Kinaaliwan ng netizens ang viral video na ito sa TikTok kung saan makikita ang isang aso na kasali sa isang pet Olympics. Pero imbis kasi ng aso lang ang dadaan sa bawat obstacle course, ay sinamahan din siya ng kanyang fur dad. Ang cute moments ng dalawa panoorin sa trending report ni Rovic Manuel.
Dog show na dog show? Imbis kasi na mamangha sa galing ng mga fur babies ay napuno ng tawanan ang isang Pet Olympics na ito na ginanap sa isang mall sa Valenzuela City. Sa video, makikita ang iba't ibang obstacle course kung saan dadaan sana ang mga pet na kasali. Pero ang isang ito, kakaiba ang trip dahil hindi lang ang kaniyang aso na si Bebe Waffle ang dumaan sa bawat obstacle course, kundi kasama din siya. Kaya ganun na lang ang saya at tawanan na inihatid nito sa mga nanonood ng araw na yon. Sa caption ng uploader at fur dad na si Rome Gonzalez, sinabi nitong Pet Olympics ang sinalihan nila at hindi comedy show. Gayunpaman, handa umano niyang samahan si Waffle sa kahit ano pang obstacle course. Pag start ng Game 1, sa unang obstacle pa lang, ay makikita na agad ang pagka-competitive ng dalawa sa mabilis nilang pagpasok sa tunnel. Sa Game 2, imbis na si Waffle ang tumawid sa bridge, ay binuhat na lang ito ni Rome at inakay ng mabilis para makatawid. Okay, ready for number 18, Waffle! At pagdating sa Game 3, medyo mabagal man ang usad ni Waffle ay hindi siya iniwan ni Rome at maririnig pa nga ang cheer sa kanila. Ito yung, di na lang nakakita ng paaka. Ang naturang viral video ng dalawa mayroon na ngayong higit 2 milyong views na may halos 200,000 reactions sa TikTok. Ayon kay Rome, safe naman daw at walang nasaktan na anumang hayop sa kanilang masayang trip at patunay na sa kahit anong pagsubok ay sasamahan niya ang kaniyang fur baby na si Waffle. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, bilang isang katolikong bansa, nakakasanay na nating mga Pilipino na simula ng anumang programa ng may basbas ng panalangin at gabay mula sa may kapal. Pero sa viral video na ito, mapapakinggan ng tila extended prayer na nilikha ng artificial intelligence. Ang prayer leader kasi, napasobra sa binasang dasal. Ang viral moment na yan, silipin sa ulat na ito. Feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. Halos mawindang ang mga kalahok sa pulong na ito sa linyang ito na binasa ni Tuguegarao City Councilor Grace Arago sa 9th City Council Regular Session noong June 17. Ang linya kasing ito, bahagi pala ng isang dasal na generate gamit ang artificial intelligence. May we also pray, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. Sa unang bahagi ng video, tila damang-dama pa ang lalim ng dasal. May your divine light shine upon us, guiding us in our endeavors and filling our hearts with hope and inspiration. Nang biglang, Feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. This we ask in Jesus' name. hindi sinasadyang mabasa ni Arago ang footnote ng AI application na nag-generate ng dasal. Maski siya ay tila naguluhan din sa kanyang binabasa, kaya pasimple na lamang nitong tinapos ang dasal na para bang walang nangyari. Ang mga netizen tuloy, hindi napigilang maglabas ng kani-kanilang hirit sa social media. Banat ng netizen na si Ernest, tila humingi raw ng tulong ang konsehal sa ChatGPT, ang patron saint ng surprise recitation. Dismayado rin ng netizen at kapwa nito residente na si Nestor, dahil maski simpleng dasal ay kinatamaran pa nito, bagay na malaking sampalaan niya sa pagkapolitiko ni Arago. Para naman sa mga netizen na ito, labis daw na nakakahiyang nangyari at halatang hindi galing sa puso ang naturang dasal. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng tugon si Arago kaugnay ng isyong kinasasangkutan nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating sunod na istorya, not all disabilities are visible. Umani ng simpatya mula sa netizens ang isang person with disability o PWD na nakaranas umano ng diskriminasyon habang bumabiyahe sa isang pampublikong transportasyon. Ito ay matapos ang ilang pahayag mula sa kapwa pasahero na tila kinikwestiyon ang kanyang pagiging PWD. Sa katunayan ay mayroon itong visual disability. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Nag-viral ang video ng isang TikTok user na isang person with disability o PWD na nakaranas ng diskriminasyon sa loob ng LRT Line 1 na bumabiyahe papuntang Hilpuyat Station. Pagbabahagi ng lalaki sa video, ipinanganak itong may congenital cataract na isang uri ng visual disability na nakakapagdulot ng malabo na paningin. Bagamat sumailalim na ito sa operasyon, ay nagkaroon pa rin ng epekto sa kanyang paningin na nandurang karamdaman. Ayon sa kanya, 1,150 ang taas ng kanyang grado sa dalawang mata. Dahil dito nakaramdam ito ng pagkahilos sa biyahe habang nakaupo sa PWD section ng tren nang may dalawang sumakay na pasahero na sa paglalarawan ng user ay nasa edad 40. Dito na nagsimula pagpapaywatig sa kanya na ibigay ang kanyang pwesto para sa kanila, pero hindi ito ginawa ng user at sinabing PWD ito. Naggawa rin na itinuro ng user ang bakanteng pwesto pa sa tren para sana sa mga pasahero pero hindi naman sila umupo roon. Dito na maririnig sa video ang tila pagpaparinig ng pasahero sa naturang user. Ang video na yan ay trending sa TikTok na umabot na sa higit 5 million views ay siyang pinost ng user para magbigay ng kamalayan na hindi lahat ang disability ay kaya makita ng mata at marapat maintindihan na mayroong katulad ng humarap din sa non-visual disability. Maraming netizens naman ang hindi nagustuhan na naging pagtrato sa user habang ang ilan ay nagbahagi rin ng katulad nilang karanasan. Habang ang ilan din ay nagpaabot ng simpatya sa user na katulad din ito ay nakaranas din ng diskriminasyon. Kaya paalala ng marami na not all disabilities are visible, kaya mas palawakin ang pag-unawa at pag-intindi sa mga ito at mas piliing maging mabuting tao. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang dalaga umano ang muntik ng mapagsamantalahan matapos piliting isama ng isang lalaki sa motel na sinasabing partner naman daw niya ang babae. Ngunit ang naturang tagpo agad ding napigilan ng isang magbabarkada na dapat sana'y bibili lamang ng pagkain at naglakas ng loob na tulungan ang naturang dalaga. Ang buong pangyayari alamin sa report ni James Galange. Muntik ng pagsamantala ng isang babae na pilit umanong idinadala sa motel ng isang lalaki na ayon sa kanya ay magkasintahan daw sila. Ngunit sa video, maririnig ang pagtangis ng babae na humihingi ng tulong. Ate, okay ka lang? Bakit? Hindi mo siya kilala? Tara, baba tayo. Tara. Tepi. Kwento ng uploader na si Stephen Paul Ackermans, galing lamang silang magbabarkada sa isang lamay nang maisipin nilang bumili ng pagkain, ngunit sa gitna ng kanilang biyahe ay dito na nila naaktuhan ang mga naging pangyayari. Sa video, agad nilang isinakay sa sasakyan ng babae para mailayo sa sitwasyon habang kitang-kita rin sa video ang takot ng dalaga at sinasabing hindi naman daw niya nito kilala ang lalaki. Anong ginawa sa'yo? Banting mo. Banting mo. Sinubukan pang komprontahin na takutin ng upload ang lalaki na sabay namang tumakbo rin pabalik ng motel at nilubayan na ang dalaga. Huwag nang babalatan. Kilala mo ba yun, ate? Kilala mo ba yun? Hindi niya daw kilala. Nakilala lamang ng babaeng lalaki sa isang online dating platform kung saan nagdesisyon itong may pagkita, ngunit sa oras naman na iyon ay pareho rin silang nakainom. Habang bumuhos naman ang simpatya ng netizens para sa dalaga at pinasalamatan naman ng magbabarkada na naglakas ng loob na harapin ang sitwasyon, gayon din ang paalala na mag-ingat lalo na sa pagkita sa mga taong hindi pa nila lubos nakakilala. Ang viral video, umani na mahigit 1.6 million views, 20,000 likes at mahigit 2,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating next trending story, paalala para sa mga museum goer, ingatan ng mga obra na ating nakikita sa loob ng museo o mga exhibit. Viral kasi ang video ng isang lalaki na nakasira ng isang art piece sa Italy matapos niya itong upuan para kumuha ng larawan. Makikita sa CCTV footage ang pagkakabali ng upuan at ng dalawang harap na paa nito bago tuluyang umalis ang turista na parabang walang nangyari. Narito ang report ni Millie Borja. Isang upuang binalot ng mga kristal na inspired ng sikat na larawan ng artist na si Vincent van Gogh ang nasira matapos upuan ng isang turista habang nagpo-pose para sa litrato sa isang museo sa Italy. Sa footage na inilabas ng Palazzo Maffei sa Verona, makikita ang isang lalaki at babae na pumipila para magpakuha ng larawan kasama ang Van Gogh chair. Pagkatapos upuan nito ng lalaki, nabali ang upuan at ang dalawang harap na paa nito. Agad siyang tinulungan ng babae na tumayo at sabay silang lumabas sa kwarto nang walang paalam. Ang nasabing upuan ay likha ng Italian artist na si Nicola Bolia noong 2006 hanggang 2007 at inspired ng painting ni Van Gogh na Van Gogh's Chair. Ito ay binabalot ng daang-daang Swarovski crystals. Bagamat inakalang hindi na maayos ang upuan dahil sa masala nitong disenyo, matapos ang pagsasagawa ng maingat na restoration ay naibalik din ang ganda nito. Inireport na ng museo sa otoridad ang insidente, subalit hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Ipinost ng Palazzo Maffei ang CCTV footage bilang paalala sa mga bisita na igalang at pangalagaan ang mga likha ng sining. Ani ng pamunuan, ang sining ay hindi lang tinitignan, ito ay iniibig. Sa mga nakaraang taon, ilang artwork na rin ang nasira sa mga gallery dahil sa walang ingat na mga bisita. Kabilang dito ang isang painting ni Mark Rothko na nasira ng isang bata sa Netherlands at isang sculpture ni Ai Weiwei na nabasag sa Bologna noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, nagliyab at bumagsak. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang pagsakay sa hot air balloon ng 21 turista sa Brazil. Ito ay matapos magliyab ang naturang hot air balloon. Kung ilan ang kumpirmadong nasawi at sinasabing dahilan kung saan nagmula ang sunog, alamin sa report ni Angelica Cosme. Nagliyab sa ere hanggang sa tuluyang bumagsak. Ganyan ang nangyari sa isang hot air balloon sa Brazil. Jesus Cristo. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Santa Catarina State, mula sa 21 turistang nakasakay rito, 8 ang kumpirmadong nasawi sa malagim na aksidente. Habang 13 naman ang nakaligtas, kabilang na ang piloto na agad isinugod sa pinakamalapit na ospital. Lumalabas sa investigasyon na nagmula raw ang sunog sa blowtorch ng naturang hot air balloon hanggang sa bumagsak ito sa gubat na bahagi ng Praia Grande. Sa isa namang pahayag na inilabas ni Brazilian President Lula da Silva, nagpaabot ito ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng mga biktima at tiniyak ang aksyon ng pamahalaan sa nangyaring trahedya. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa Brazil. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.